4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Toricon. I'm Ed Lingao. Some stories are watching this Monday, November 18. Justice Secretary Boying Remulla confirms that a DOJ task force is now investigating former President Duterte. This is for possible violations of international humanitarian law related to the drug war. Remulla did not say if the probe covers the alleged Davao Death Squad. Defense Secretary Gilbert Chodoro and his U.S. counterpart Lloyd Austin have signed a General Security of Military Information Agreement. The DND says the deal is, and we quote, a critical step to enhance information sharing and deepen cooperation. Chodoro also conferred Austin the Outstanding Achievement Medal for his contributions to strengthening defense between Manila and Washington. And severe tropical storm Pepito has left the Philippine Air of Responsibility at 12 noon today. But the cyclone, easterlies, and localized thunderstorms will still bring rains across the country. The combined effects of Pepito and the two cyclones before it, Ophel and Nika, have displaced over 680,000 people. And joining us today is Storycon's resident political Pepito, Ronald Llamas. Our One News Defense Editor, Mr. Manuel Mugato. Yan. Mitas kamay pa eh. And the Philippine Star, Editor-in-Chief, Miss Ami Pamintuan. Hi, present din. Happy Monday, everybody. Monday, Ami. The three stooges are here today. Oo nga. Itataas pa ng kamay. Oo. Ganun pa eh. Dalawa na lang. Under out daw. Nasana yata sa quad. No? Oo Sa nga, quad. akala limog sa quad Kailangan com siya. nakataas ang Under kamay. out eh. Ano? Teka, ikaw muna, Ami. Anong story mo malaki dyan? Kasi nagharap ka ng story malaki dito eh. Well, nabanggit mo na yung dalawa, pero bine-verify namin yung death toll, no? Kasi may sinabi si President Marcos na one Isa, in Camarines Sur, pero mukhang accidental. Vehicular accident daw yun eh. Okay. Pero may dalawa pa sa Nueva Ecija na talagang direct with typhoon. Although we're waiting for the final report ng OCD. Sila yung nagbe-verify, di ba, sa kanyang National NDRRMC. So yan, bali tatlo, kung sakasakali. Ecija, but why Ecija? Kasi Ezia's flatlands eh. Hindi ko nga alam eh. Pero tinamaan ng Nueva Vizcaya, alam ko. Pero hindi ko alam kung bakit. Baka may baharon. We don't know eh. Tsaka sa taas Again, yung lakas-lakas bagyo dun eh, sa Aurora. norte. Oh yeah. Aurora tumama eh. So medyo taas. Ang lakas-lakas nung sa norte. Siguro, hindi ko alam. Baka may tinamaan doon ng puno or something. Yeah, it could be. Okay, accident rin. Ano pa? Gusto nyo, yung sa Comelec, hindi na raw kailangan i-register yung mga social media accounts ng mga balak mag-online campaign. Siguro iniisip din nila, medyo napakahirap din i-monitor eh. Yeah, that's Stages, also stages yun. Oo. Yes. Kahit i-register mo, pwede pa naman niyang gumawa ng iba pa rin eh. Iba pa rin account. Yeah. Ang, But, ang problema, mahirap problema lang dyan, Ami, pwedeng dyan bumuhos yung kampanya Yung ng pera. mga pera ng mga kandidato. so, paano spend Alam yung mo, monitoring eh? hindi mo monitor eh, di ba? So, lamang na Yan naman na nga. yung mayayaman dyan. Yun na nga. Hindi, siguro tatanungin natin yung sa Comelec pag ano, paano na nga yung campaign financing through SOCMED. Kasi medyo mahirap talaga siyang, mahirap i-monitor, mahirap i-regulate. Saka mababawasan yung kita ng mga Philippine Star, 1PH, TV5, no? Oo, kasi wala na anunsyo. Lilipat Social na media lang. lilipat na social media. Kailangan mag-crackdown dyan, ano? Kailangan mag-crackdown. Mas mura eh. Baka Mas mura social media eh. Baka mawalan ng hanapbuhay yung mga nandito eh. Oo nga. Nagre-retrench pa naman ang mga TV station ngayon. Di ba? Kahit GMA7, nagbabawas eh. Oo nga eh. No, yun na yung kumikita nga ngayon, nagbabawas pa. ABS-CBN, 200-300 yata yung tatanggalin eh. Huwag ka ganyan, mamaya yung kape po mabawasan ha. Baka kilala nyo si Piatos? Yung si Piatos. hinahanap nilang... Oo. Yes, dahil merong... Yung pirmado dun sa merong mga 1 resibo. million reward. May 1 million reward na ino-offer for any information para makita tong taon to. Hinahanap siya. Teka, Ami, konting backgrounder. Yung si Piatos, hindi yan corn chips. Ito yung pumirma. Mary Jane Piatos. Mary Jane. Piatos. Yung supposedly Yes, pumirma dun sa mga resibo pang liquidate. dun Mary sa Grace. Confidential Mary funds. Grace. Mary Grace, yung Mary Grace, Mary Grace Piatos. kainan din niya. Cafe, tapos yung isa, corn chips. Ensaymada, oo.
Gawin nila Mary Grace yan. gawin nila 10 milyon, hahanapin namin ni Mogs. 1 million, 1 million. Tira Yung paghatian isa si yun, Mogs Mary eh. Jane yun, Mary Jane. Hindi, Hindi si Mary Grace, si maraming, Mary Jane Veloso yun. maraming pangalan Yung isa na si Mary Jane. puro chichirye. Chichirya. Buti walang Mary Jane Pringles. No? Ano? Meron Mary Jane. Mary Jane Veloso, baka ibalik sa atin ng Indonesia. Pinag-uusapan pa yun. Kakasuhan daw ni Digong si Trillanes ng libel Nanginginig siguro sa takot si Trillanes, no? Kakasuhan ng libel. Hindi, sabi niya, nagsalita ang Malacanang ha. Sabi niya nag-hallucinate daw si Duterte. Napakawala daw ng Malacanang si Trillanes. ang problema Yan ang dyan- reaction ni E.S. Bersamin. He is just hallucinating. Kaso, lalabas yung mga dokumento. Oo nga. Baka siya tamaan doon pag nagsampa siya ng kaso. At saka, magkaalyado pa si Bongbong at saka si Digong. Bumabanat na si Trillanes ng ganyan, di ba, Ami? 2016 pa lang, bumabanat na siya ng ganyan. So, paano masasabi na back up ng Malacanang? Dati pa siya nag-umaatake ng ganyan, yung waiver. 2016 pa yan di ba? Nung sila pa nasa Malacanang. Simula nung nagkaaway ang Dutertes and the Marcos clan, marami na nga sinasabi yung Duterte camp na mukhang pakawala nga ng Malacanang si Trillanes. Ginagamit daw siyang attack dog against the Dutertes. Yan ang sabi ng Duterte camp. O hindi natin alam yan kasi magkaibigan din naman si Senator Trillanes saka si dating Senator si Bongbong wala naman silang away. Speaking of Tatay Dutz, ang sabi ni Boying Remulla, nag-iimbestiga na ang kanyang Special Task Force. Violation of international humanitarian law. May RA 9851. Yeah, RA 9851 of July 2009. An act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanities. Genocide. Similar yan dun sa case na pinaperso ngayon ng ICC. Ngayon, nangako si President Duterte na kung local court, magko-cooperate siya. Ngayon, pag na-create yung special court na pwede namang gawin, actually, baka makita natin, baka bumilis dito, no? Tingnan natin kung if they are going to apply that law, baka sakaling makita pa nating may makulong dito in relation to the drug war. Kasi yung sa ICC, medyo nagwawaffle yung gobyerno natin, di ba? Pero Bok, let me ask Ronald about this. Kasi di ba, one of the main principles in the ICC is that of complementarity. Ibig sabihin, the ICC should be able to step in case the local processes do not work or the local justice system does not work. But in this case, for example, if the Justice Department files a case of violation of RA 9851 against Tatay Diggs, basically the same thing na dun sa ICC case. Not necessarily dahil sumampa yan sa ICC 2016, 2017 yung preliminary examination. Ibig sabihin, mahaba na yung panahon at hindi gumagana yung ating judicial system para dun sa 35,000 or more na mga EJK. So kahit simulan dito, ang dami nun no? Ang dami nun. So ang kwan dito ay hahatulan ng ICC on their own kung gagana ba yung ating sistema. Halimbawa, sabi ni Dr. Fortun, ang na-examine lang mga 5, wala pang 10 bangkay So paano gagana yung judicial system mo kung wala kang forensic evidence na magagamit ng mga korte dun sa 35,000 dahil ang na-autopsy lang wala pang 10. No? So, medyo malayo, di ba? Kaya pwedeng sabihin ng ICC, teka, hindi complementarity yan. Dahil, una, mahaba na yung panahon. Ikalawa, dun sa dami ng pinatay, ilan ba yung makakasuhan? No? At ano ba yung chance na ito ay magkaroon ng magandang, hindi lang resolution, na maayos na proseso. So, hindi automatic na natatanggapin ng ICC yung complementarity. Saka merong provision sa RA 9851 na pwedeng i-waive ng gobyerno yung investigasyon in favor of ICC. Kasi mas matagal Pero na on the umusad. other hand, Ano option nyo? Kasi on the matagal other nang hand, pwede umusad rin
pwede rin sabihin ng gobyerno, paunahin nyo muna kami. Ayun nga Kasi eh. yun ang ginawa nila noon What if Pwede this rin is, ngayon na i-request nila, paunahin nyo kami. Baka hindi na nila ma-request ngayon dahil na-request na dati yun for almost a year. No, baka mahirapan Pero na yun. preliminary investigation yun And hindi pa nagsasalita nun si Duterte. Ang pinagbabasehan ngayon kasi ng investigation ngayon, yung admission ni Duterte. Kasi you have to prove kung crimes against humanity, napakahirap You have to prove that it's systematic, it's state-sponsored, at merong nagutos. Siya na nga yung nagsabi na siya nagutos. Actually, hindi So na... kahit hindi mo isa-isahin yung mga libu-libong pinatay, meron ng ganyan. Nagsalita na si Ruina Garma na merong cash reward, importante yon dahil ibig sabihin talagang you are inducing the law enforcers na pumatay at meron pa nga daw na quota na kailangan patunayan. Yan ang mga patutunayan ngayon. Hindi na natin kailangan mag-micro na bawat isang patay sabihin natin. Yeah. Pero, mahirap yan Pero Ami, hindi na nila kailangan yung testimony ngayon halos patapos na yung preliminary investigation nung nagkaroon ng Senate at saka congressional hearing. Kung sakali, parang panalagyan icing on the cake. Dahil yung main testimony nila Cañas, nila Asierto, nila Matubato, tapos isa pa, nandun na kasi. So, ang hinihintay na lang ng ICC, tamang timing Dapat nga lumabas na yan 2 months ago So, ibig sabihin, hindi essential dun sa ICC preliminary investigation yung lumabas ngayon dito sa Quadcom at saka sa Senate hearing. Bagamat, pwedeng makadagdag yon as an icing on the cake. Pero with or without that, lalabas na yung ICC decision. ICC decision, I think it's just an arrest warrant. Yes, the arrest warrant. siya. Yun ang lalabas. Dahil pagkatapos ng preliminary investigation, arrest warrant na, tapos trial na. Yun na yun Kaya nga may question lang kung makukuha nila, will they have jurisdiction over Duterte? Kasi medyo nagwawaffle yung gobyerno natin Yes, Although sinabi nila, tama yun, bibigay nila through the Interpol. Pero kapag ganyang inumpisahan na nila, pwede silang harangin Sabihin bakit niyo kami bibigay dyan? Nag-iimbestiga na kayo dito. Yes, pwede nilang harangin. Pero masisira sila dahil ang gagawin nila, cherry picking. Nag-i-invoke sila ng international law pag UNCLOS, tapos pag ICC ay hindi nila tatanggapin. So medyo tatamaan si BBM doon. Dahil hindi ka pwede mag-cherry picking when it comes to international law. No? So, Kung ayaw niyang mag-cherry picking bumalik na lang tayo sa ICC. Doon siya tatamaan. Ayaw naman niya. Ayaw niya Kaya patutunayan niya that the system here is working. Kaya medyo malabo pa yung Yung kinultivate niya na 2 years na paglilibot around the world, baka tamaan yun. Kaya i-consider din nila yan ng maigi. No? Dahil, tingin ko, political statement, yung paglabas nila ng statement during the Quadcom, na pwede na nilang, inulit nila yung statement ni ni Justice Remulla, several months ago, na pwede na yung ICC through the Interpol. Actually, wala namang Interpol na mag-i-implement ng warrant Siguro may 1 or 2 Interpol officers na pupunta rito, pero mag-i-implement nun yung Philippine National Police. Yung PNP, NBI. Yung PNP mag-i-implement nun. NBI. Kailangan Sinabi na nga ng gobyerno, we will cooperate. Yes. We are under our, meron tayong commitment through the Interpol to cooperate. Baka akala kasi nila, sinabi na rin ng PNP, they will. Kaya lang, ang problema nga ngayon, ganyan, nag-umpisa na ang DOJ. Today today, sinabi nila they are investigating for crimes against humanity. Hindi natin ngayon alam kung ano impact niyan doon sa ICC. Trying to get hold of the Dutertes. Yan ang hindi natin alam ngayon. Titingnan natin ngayon yan. What if this is Malacanang's way of saying na na tabi muna kayo dyan, we're taking control of this and we'll make this go forward first, itong 9851, RA 9851. It's a delicate, delikado yan Dahil kung halimbawa yung ICC, pwede nang kunin at papayagan ng gobyerno na kunin siya within the next few months before the elections, then lamang yung gobyerno. Kung magsasampa sila ng kaso, halimbawa in the next few months, alam natin gaano katagal yan. Ibig sabihin, magsusurvive yung mga Duterte beyond the midterm. Delikado ang gobyerno ron.
Dahil magbabago ang political landscape kung mag-survive ang mga Duterte beyond the midterms dahil baka magbalikan sa kanila yung mga umalis sa kanila. Yun yung political implications kung gagawin nila. Hindi lang legal, political. Dahil yun lang naman ang gusto ng mga Duterte, mag-survive sila beyond the midterm. Yun lang ang kanilang agenda. Tsaka it's also more difficult if, for example, nakupo si Duterte as mayor after the midterms, manalo siya. And doon pa lang siya huhulihin, for example, ng PNP as part of the ICC, Interpol, arrest warrant. Kaya yun ang dapat i-calculate ng Malacanang, whether this will help them politically or not. Tsaka may people power si Duterte sa Davao eh. No, parang kung kay Kibuloy, may ganun na. Mas matindi siguro. Hindi, sabi nga ni That's Digong. a family eh. Kahit makuha niyan ng ICC si Duterte, meron pang ibang Duterte dyan eh. May 2 pang anak na lalaki at saka isang babae. Yes. Na hindi pa natin alam kung ano mangyayari sa kanya. Kaya kahit ibigay nila yan, hindi natin alam kung ano magiging impact nun doon sa mga, pwede sila maging, alam mo na naman dito kapag underdog nag-iiba yung takbo ng sentimiento, especially in Davao. So, tinitingnan din natin kung bakit inumpisahan ngayon ng DOJ yung sa Crimes Against Humanity probe. Kasi pwede naman sabihin nila, isa-isahin na lang namin yung mga EJK. Bakit biglang naging Crimes Against Humanity ngayon? Dahil nababa natin din sila, Ami, ba't wala kayong ginagawa? Bakit ang dami-dami nang lumalabas sa mga hearings? Hindi naman nila kailangan pansinin yun. Tapos walang ginagawa yung DOJ. Parang ganun yung mga pressure din sa kanila. Kaya kahit pa paano, parang minimum compliance pa. Dahil wala naman silang ang sinabi lang naman nila pag-aaralan Wala pa naman silang isasampang kaso. Kaya unahan na yan Unahan na yan. No, they are investigating. Yes. Yan ang statement ngayon. Yes, sabi ko nga. They are investigating for crimes against humanity. Yes, pero until masampan nila, walang issue ng complementarity or even pag-invoke nun. Unless maisampan nila yung kaso. No? Parang ginagawa nila ngayon case build-up Matagal pa yan. Bok, let me read lang section 6 ng RA 9851 for crimes against humanity. Ito yung definition niya. For the purpose of this act, other crimes against humanity means any of the following acts committed as part of widespread or systematic attack directed against any civilian population with knowledge of the attack. Willful killing, extermination, enslavement, arbitrary deportation, forcible transfer of population, imprisonment, severe deprivation of physical liberty, torture, rape, sexual slavery, prostitution, persecution against any identifiable group, on political, racial, national, ethnic, cultural, etc., etc. And forced involuntary disappearance of persons. Ganun. Penal provisions, reclusion temporal. Reclusion perpetua. Reclusion perpetual in its medium, temporal in its medium to maximum period. Sa bandang dulo, merong reclusion perpetua. And a fine, Dulo. teka, ano yan, Bok? Baka that's, ni Prison Mayor. Sa dulo. Hanggang dulo. I-post mo na lang dito para makita ang mga nanonood. Mahaba pa Medyo mahaba-haba yan. Yung inaano niya yung range ng penalties. There's Yan yung several range ng penalties depending on penalties. what Yung pinakamabigat, reclusion perpetua. Halimbawa, kung next week magsampa ng kaso yung DOJ, sasabihin ng mga abogado ni Digong, wala na yung ICC. Oo. Yung sinasabi ni Ami. Kasi meron ng Sinasabi local niya. investigation. Although, yung ICC, walang pakialam dyan. May sarili silang mga rules kailangan nilang makuhanin niya. No? Hindi sila necessarily magkukan sa atin. Dahil ang tingin nila, yung ating korte, hindi gumagana for several years na Ato pala, Ami, Section 7, Yun no? nga yung argumento ng gobyerno natin na gumagana yung ating korte. Kaya hindi ko alam kaya medyo confusing yung move ngayon ng DOJ. No? Titignan natin kung ano yung, baka yung gobyerno mismo hindi pa rin sigurado how to deal with this issue After the admissions of Duterte na medyo maraming inconsistencies actually. Hyperbole siguro daw inisip din nila kung ano gagawin Hyperbole Hindi pa rin daw. sila sigurado. Hyperbole daw, Ami.
yung kanyang admission, hyperbole. But yun din kasi Bok, Pero yung full responsibility, paulit-ulit na yun eh. Pwede na siguro yun na ano. O sige, ikaw na yung But accountable. yun din kasi Bok, if you're using one statement in that testimony against him, will that statement have equal weight compared to the other statements that may be in conflict with the first statement? I mean, for example, if he has three versions in one testimony of the death squad story, which one do you give weight to? Sa ICC, malinaw yon. Yung public statement mo admitting itong Tokhang at saka EJK ay self-incriminatory. No? So talagang iba yung rules natin. Kinakailangan patunayan mo kahit may ganung statement, kailangan may patunayan ka na merong smoking gun, may ebidensya, etc. etc. Sa ICC, it doesn't matter. Pag sinabi mo publicly, that is evidence. Pero nga, if in your public statements you give three different and contradictory statements, Ipipili sila. It doesn't matter. Pipili sila nung magagamit which one nila. do you give more weight to, Kung papanoorin mo yung mga previous trials sa ICC, no? Sila na yung pipili, no? Na kwan doon. Ang kaibahan lang sa atin, a public statement sa ICC is evidence. Sa atin, a public statement is not necessarily an evidence. Okay, it gets more interesting. Tsaka convoluted yung statement ni Duterte. Pabago-bago, di ba? Kaya nga. Kanya nga, sabi ko, icing on the cake na lang yun eh. Ang pinakamahalaga sa ICC was the testimony of Las Cañas, Matubato, at saka yung communication ng mga biktima at saka nila Trillanes. Yun ang mahalaga. Pero Bok, ano itong narinig namin paulit-ulit galing sa isang bubwit na may mga investigator nga ng ICC currently in Manila. Well, last year nga, sa isang hotel dyan last year sa nga, Makati, nandito diba? sila eh. Last year nga, last year nandito pa sila, yun eh. di ba? Pero meron daw Hindi, ngayon. ang ibig ko sabihin, kung last year nandito na sila, na hindi pa malinaw yung posisyon ng gobyerno, lalo na ngayon, na malinaw yung posisyon nila sa Interpol. Di ba? Ibig sabihin, last year kasi pwede silang pumasok bilang turista. Ngayon, baka hindi lang turista. Hindi, ang tanong nga, bakit biglang nagkaroon ng investigasyon yung DOJ? Kung ibibigay mo siya sa Interpol, bakit mo pa pinaimbestigahan for crimes against humanity? Pwede mo naman yung imbestigahan ng murder lang or something. Ang dami-dami naman nating batas for murder and summary execution. Kaya lang, bakit inumpisahan ngayon? At saka na, So, yan, tinitingnan natin kung ano yung developments within the week. Baka nag-shift yung hindi natin alam. At saka, Ami, hindi naman kailangan. Naglabas ng statement sa Interpol, Malacanang, di ba? Di ba sila Hindi, naglabas? tinanong lang si President Marcos. Hindi. May official statement si Bersamin. Bersamin. Nakasulat. Galing Malacanang. Sign. Nagulat nga ako nung nakita ko eh. Tapos may follow pa si Remulla. Oo. Pero sumigundo pa Pero yung isa. matagal nang sinabi yun ni Remulla Yeah, that's actually. Oo. Matagal Pero- na niyang sinabi yun. Eksakto, nilabas ni Bersamin during the Quadcom hearing eh. Sabi ko, what was that about? Sabi ko, Hindi, nagre-react sila dun sa dun sa... Kaya inilabas yun dahil sinabi nga ni Duterte, come and get me. Naghihingian lahat ng mga journalist na reaction ng Malacanang tungkol sa ICC, kaya nag-issue ng gano'n ng Malacanang. Oo, Tapos naambot pero kung maalala mo, President binawi ni Duterte yan. Sabi niya, Yeah. I will only face a Filipino judge and a Filipino court. ang dami naman yung binawi, pati yung waiver, binawi niya. May Filipino judge ba ngayon sa ICC? Baka naman. Wala na. Wala na. Si Baka Pangalaman sa dati. meron ulit. Si Raul Pangalangan. Pangalangan dati, di ba? Nasa ILO na siya ngayon. Si Raul Pangalangan. ILO na siya. Kaya titingnan natin, abangan ang susunod na kabanata. Yeah. Mahina ako sa sumpaan. Teka Bok, let's bring in our guest. We have a guest already waiting dun sa, on the phone. Let's now check in on the situation in the Bicol region. After severe tropical storm Pepito's onslaught, we have Office of Civil Defense Region 5 spokesman, Mr. Gremil Naz. Sir, magandang hapon and thank you for joining us this afternoon. Hello po, magandang Good afternoon hapon po. Nakikinig po natin ngayon. Magandang hapon po. At lahat po nakatutok dun sa nangyayari dun sa Pepito nung dumaan sa sa inyong Nung, rehiyon. linggo. Oo. Can you give us an update po? Have you quantified the damage and the injuries? Sa ngayon po, currently meron po kami evacuate po na nasa 163,301 families or 664,252 persons. But we're just awaiting if officially becomes na ba yung ilan po sa kanila. And sa ngayon din po, ongoing din po ang coordination namin with Katanduanes kung sila po yung sa kanila nag-landfall.
Sir, yung Sir Gawil, sir, can I hold you there for a while? Can we restart or call you again kasi yung audio po medyo nagagarble po. Ano? Sayang po yung sinasabi niyo, hindi naririnig ko Oo, mahina. Can you put down the phone po? We'll call you again and we'll try to get a better line. Sayang po kasi your effort and your report Inputs. is not getting heard Sayang naman Sige. So let's get back to Sir after we make another call. So yun. Yung Pepito, ang actually sa Metro Manila parang hindi masyadong felt Pero Wala. I can imagine Oo. sa... Katanduanes. Oo. Katanduanes. Direct Nung hit. una kasi Oo. sabi nila, hahampas dito, tsaka Central Luzon. Yeah, Buti na lang, north hindi. Oo. Saka halos Norte. walang, maganda rin, kahit may isa daw na casualty, no, na nakakalungkot. Pero yung kanilang mga sinabi, mas malaki, mas delikado Kaya buti at hindi masyadong ganun kalaki yung destruction, no? Bagaman, marami pa rin talaga nawasak. Although I was checking din Windy, mukha namang walang susunod sa Pepito so far. Oo. May nakita kong dalawa bagyo pa. May dalawa pa raw Oh, na parating. well, currently may nasa paligid pero for example may bagyong Becky. Ang pangalan Becky. Pero wala sa Pacific area, I think nasa Atlantic area. So you don't have to worry about Becky. Hindi, Si Sarah, nasa rin, Atlantic. So may Pepito, may Lumihis Becky. daw lumihis. At least hindi tinamaan masyado yung Kamsur ngayon. Yeah, it went up north. Dahil sila yung sapul nung nakaraan yung last one, sila yung wasak na wasak Yeah. Pero Ami, At least hindi masyado. Pero Katanduanes pa rin. Catanduanes. Ami, saan dumaan si Oh. Pepito? Palabas ng bansa. Ang Katanduanes tapos gumanon. Aurora. Nagano siya mostly sa Eastern Seaboard siya hindi imbis na tumawid. Kaya medyo nasperang Metro Manila. Oh, Kaya nag-Aurora hindi siya, masyado tapos tayo. Nagstay siya Union, dun sa Ilocos Sur. Western Seaboard. So, kumanan. Pa-Aurora siya, pa-Aurora. Aurora, Pa Nueva Vizcaya, Aurora. tapos sa Kaya ganon. Cordillera, tapos Taiwan na. La Union, saka Ilocos Sur. Oo. Tapos West Kaya ang Philippine Sea. hina-hina na niya ngayon, mabagal na siya. Hina-hina na ng winds. Wala, tayo talaga yung tayo yung unang-unang tinatamaan ng mga cyclone Dahil sa location natin Kaya pagka-dissipate sa atin, normally, medyo mahina na pagtama dun sa Vietnam, sa Taiwan. Although Taiwan, medyo kalinya natin Madalas din silang tamaan ng malakas na malakas. Bok, I think we have Mr. Gramil Naz of Region 5 OCD again on the line. Sir, magandang hapon, sir. Okay. Baka mas maingay ngayon ang ating audio. Magandang hapon. Hello po. Ayun, Magandang hapon po. Yun. Sir. Ayan Sir, na. sir, pakiulit po. Sorry, Okay kanina na. medyo hindi malinaw. Hello, sir. Yes, Hello, sir. ma'am. Better now. Okay. Yes, sir. Okay na po. Mangungumusta po kami ulit kasi kanina medyo malabo yung audio. Pero ayun po, kamusta po kayo ngayon dyan sa Region 5? Sa weather condition naman po dito, clear skies na rin naman po and medyo mainit na rin po dito sa Kabikulan. And currently po, may reported po sa amin na 163,301 families or 664,852 persons po. But we are just waiting for the official reports po ng decampment ng ilan pong mga LGUs po. Madami yun, Yan po Madami. ay evacuees, sir. Malaki yun, Oo. Yes po, ito rin po ay dahil sa preemptive evacuation na ginawa po yun. namin po dito nung Friday po. Bok, zoom in tayo sa Mr. Catanduanes. Nas, nililinaw lang po namin, meron bang namatay sa Camarines Sur? Meron Sa bang namatay because of the typhoon? For typhoon-related po, ma'am, wala pong nai-report po sa amin. May nai-release sa amin dun sa Camarines Norte, yung Dahil- isa pong namatay. Pero upon confirming with the municipal DRM office ay hindi daw po ito typhoon-related kasi vehicular accident po ito yung namatay after na po nung kasagsagan ng lakas ng hangin at ulan. Kasi sumabit ata sa parang wire po yung sasakyan. Sir, meron po ba kayong report sa Catanduanes? Kasi ito ata ang direct hit. Yes po, galing po doon yung team po ng Our Dream Sea Bicol kanina. Since kanina po ay medyo maganda na yung panahon at nag-weather permitting na po. Nakipag-dialogue na rin po yung team from Our Dream Sea Bicol together with Governor Kua, Verac Mayor Sir Laines. And nandun din po si Secretary Gatchalian kanina. And pinag-usapan yung mga relief efforts po na gagawin. Ang initial information po ay approximately 3,000 houses po ang na-damage. Yung definite number lang po ang hinihintay po namin as of the moment. And meron din pong 8 national roads na not passable to all types of vehicles.
Kaya po ongoing pa rin po ang clearing operations po doon. Kamusta naman ang relief operations diyan sa lugar nyo? Wala namang kulang? Wala namang nangangailangan na hindi nabigyan? So far po, wala naman pong information po kung nagkukulang na po on the ground since nag-augment po agad ang DSWD Field Office 5. Gaya po kanina ay once na okay na po yung biyahe ng barko kanina ay talagang tumulak din po agad yung DSWD. Kasama po ang mga taga-DOH, pati po yung DICT na magsiset up po ng mobile command vehicle po doon sa Catanduanes. And we also have information na C-130 po ay baka mag-land po dyan sa Virac Airport na may mga laman na maraming family food packs po. So, signal number 5 yung umabot dyan? No? Yes po. Signal number 5. Signal number 5 po. highest, Lakas nun ah. Mr. Nas, kumusta naman yung mga kuryente? Ang dami-dami daw lugar na nawala ng kuryente. Okay na ba? Na-restore na? Dito po ma'am sa Catanduanes ay wala pa rin daw pong kuryente yung whole province. And also the northern parts of Camarines Sur na nakaramdam din ng malalakas na pag-ulan at hangin. And sa Calaguas Island po sa May Vinsons, Camarines Norte. Yung mga schools po, napakaraming na-damage din. Mga next week kaya makakabalik na sa school? Yung mga klase pwede nang bumalik? Sa ngayon po ma'am, yung sa damage to schools and infrastructure ay wala pa po ma'am kaming mga official reports na nare-receive. Ongoing pa naman po ma'am yung pag-kolekta po nila ng data. And gaya po nung nangyari nung Rolly, din sa Catanduanes na may mga damaged schools ay gumawa na lang po ng temporary learning spaces. But we're hoping na sana po sa official damage report ay mas konti compared po nung Rolly. Okay. 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 Maraming salamat. Okay, maraming salamat, sir. Maraming OCT salamat. spokesman ng Region 5, si Mr. Grenil Nas. Grimil, parang Thank you, Mr. I Nas. remember Gremlin. Okay, talaga. Mga 99, nagpunta ako din sa Catanduanes dahil binagyan ng matindihan eh. Naglased, daming Reming. patay. Madalas. Reming ba yun? Reming, Reming. oh. Tumbahan yung mga poste ng kuryente. So, nakababa yung mga poste ng kuryente. Yung cordon ng kuryente, ginagawa na sampayan. Nagsasampayan ng mga tao. Hindi, nung biyernes Nasa kalsada. Nung biyernes, grabe yung mga lumalabas eh. Diba? Sa Catanduanes, mula sa dagat. Yung may mga TikTok pa eh. Nakikita mo, nagbabagsakan yung mga puno eh. Diba? halos lamunin sila ng alon. Kaya nga sabi ko, naku, tatama ba sa NCR ito? Tsaka sa Central Luzon? Dahil yung una kasing estimate, tatama rito eh. Sabi ko, malakas to. Mabuti na lang. Kahapon nga, maaraw na eh. May konting ulan pero umaraw. Oh, tsaka Sa dito, di ba? Pambun-ambun lang. Manila. Pambun-ambun lang. Pambun-ambun lang eh. No? Although, remember, Pero ngayon, Metro Manila, we have the benefit wala. of being so far to the east, to the west already, Yes. na humina na by the time it gets to us. Tapos ang daming mga tall buildings. Yes. Can you imagine Catanduanes, talagang doormat ng bagyo. Oo. Diba? Yes. Kaya wala masyadong puno na tumutubo ng Pero punta na tayo kay Gibo Austin. Baka makatulog na Oo siya. nga. Cambio. Yung ating resource Baka person. makatulog ang ating resource person dito. Baka biglang humilik. Mogs, nakipagpulong at nagpirmahan kanina si Defense Secretary Gibo at si Lloyd Austin ng US. Ano yung pinirmahan na GSMIA? Ano yun? Ano yan? Information sharing, General Security of Military Information. Intelligence sharing. Pero hindi lang yun impormasyon. Kasi they will set up a command center dyan sa Campo Aguinaldo. Isang building na high-tech. No? Makikita mo, may mga screen dyan. No? Real time, mga panood nila yung nangyayari sa Ayungin. Netflix? Ayungin, sa Scarborough. Kung may operation sila, punta ko na rin yung resupply mission, makikita nila. You mean they'll give us access to their drones and satellites? Yes, oo, kasi Satellites. yun ang agreement eh. So hindi na lang si Powell ang may access. Hindi, bibigyan tayo. Kaya mga panood natin, pati yung nanonood ng So, real time, ha? Real time, oo. Paano yung information sharing kasi? Meron naman yan dati eh. So, Ay, dati ang information sharing, dokumento, Si Xerox. hindi. email. Nag-exchange, no? Pero ngayon, Kung nanakawin mo. mga video na. May command center talaga. Pero yun Center, natatanong ko, Mogs, hindi ba? Alam ko, dati nang tumutulong sa atin ng mga Amerikano, providing us
drone information. In fact, yung pagkapatay nun kay Abu Sabaya, yung sa Abu Sayyaf, hindi ba? Kay Wan Alam Saban. ko, drone yun ng Amerikano eh. Pero- yung kinunan siya, yung nahulog siya sa bangka. Baka, Binanggaan nila. Sa kanila yun eh, alam ko eh. Pero yung, Di ba Kinain so daw ng what's the patay. difference ngayon? Pero yung In-expand ano, lang yung- ba itong ating cooperation? yung information sharing nung karaan, on a need basis. Kung ayaw bigay sa'yo ng ano, wala kang access. Pero ngayon, dahil meron command center na, pwede nang makita lahat. No? Pero- So, galing sa satellite, galing sa drone, galing kung saan-saan. Alam mo yung isang insidente nung June 17, nung naputulan ng daliri, Yung SOCOM SWAG. natin. Oo, oo. Yung SWAG. Yung Eh, ating Navy SEALs. Merong may satellite image yung Pentagon. May satellite image yung State Department. May satellite image yung US Embassy. Tayo wala. Kaya kitang-kita talaga yung daliring na putol. Ay, oo. Oo, di ba? Kita. Paano kahit yung buhok mo Pwede eh. mong i-zoom eh. Kahit yung buhok mo, kayang-kaya ng mga satellite nila. Oo. Di ba? Actually, yung alam mo yung Mga to talaga. hindi, alam mo yung mga island ng China dyan sa Spratleys. Nakikita ng kung Ano yung hapunan nila? hindi, kung bubuksan nila yung bintana nila, makikita kung ano kinakain nila. Oo. Oo. Eh, wala ka doon sa lolo ko. Yung satellite ng lolo ko, nakikita pati yung suot mo eh. na pang ilalim. Pero wag saan gagawin yung yung bagong facility? Sa Doon Aguinaldo, ba yung sa sa dating Aguinaldo. office ng Juicemag? Sa Juice Yung ba Mag yan, yung sa dating Aguinaldo. office, lalakihan? Oo. Gumagawa sila ng isang facility dyan para sa information sharing. So very tight ang security Yes. dyan. Oo, Hindi na oo. pwede dyan yung labas-masok, yung mga suspect na mga... Muga to, bigla na lang papasok doon. Hindi na pwede dyan yung mga... Hindi na pwede dyan yung mga... Sino ba yun? USEC dati na National Security Council na nireject. No? Yung hindi na pwede yung mga ganyan, Yun, di ba? Kasi, Oo. may Chinese yun eh. Oo. Connection. May Chinese connection. So, talagang i-screen Pero na sino maigi. magmaman yan, Manny? Ha? Joint. Sinong magmaman? Sinong personnel? Merong Abi, Amerikanong kasama, Juicemag. siyempre. Juice Mag. Juicemag. Oo. Juicemag. Okay. Tsaka, Joint meron Chief tao Military doon. May Advisor tao Group. tayo doon. Oo. Pero I presume na the Americans control what feed to give to us and what feed to Oo give us nga access to. Ay, hindi, kasi pagka nandun sa may center, kita mo lahat. But you really think they'll give us access to everything under the sun? I'm sure they'll curate that. Doon lang Diba? doon lang sa West Philippine Sea. Kasi siyempre kung sa ibang lugar, hindi na napapakita yun. Oh, walang Ukraine. Walang Ukraine, walang Middle East. Walang Gaza. Wala, Walang oo. Lebanon. Walang diba? gas. Paligid lang ng Pilipinas, pati yung talampas ng Pilipinas. Ayan, Oh, ayan. Alam niyo ba yun? Ayan. Talampas Doon ng sa, Pilipinas. sa Eastern Seaboard. Sa Maganda. Eastern Seaboard. Oh. Ayan. Yan lang pwede. Tsaka yung bahay ni Ed Lingao, yan. Yung mga imamonitor. Sa Southern Seaboard yun. Southern Seaboard naman. So, satellite-based to, no? Yung Canada, may binibigay ng tulong din, yung dark web nila. Dark web nila? Oh, Dark web, iba yun, ah. Dark vessel. Akala ko oo. dark web. Dark web. Pero yun, Ano yung dark vessel? yun, namomonitor nila yung mga barko sa West Philippine Sea, maski pinatay yung transponder. Yung IAS? Oo, yung pinatay. Oo. Ano yung IAS? International, identifier. Basta identifier. Oo, yun, yung transponder. So, Pang-identify ng ship. kasi alam mo, yung China, AIS, Automatic Oo. Identifier Madalas System. patayin yun ng Kasi yung China. China, pinapatay yung Madalas IAS patayin. nila. Oh, nung pumunta kayo sa Ayungin nun, may AIS kayo eh. Kaya namomonitor kayo ng China eh. Kaya alam nila nung nag-U-turn kami. Iba U-turn na sila. Oy, oo nga pala, teka. Sa Wednesday na yung awarding ng CMMA, doon sa, anong award na binigay sa... Freedom Boat. Freedom Boat? Freedom Boat, Nalimutan ko ng award eh. Hindi ba binawi? Hindi eh. Best special coverage ang Freedom Boat, ang coverage namin ng First Civilian Convoy. Civilian Convoy. Christmas Convoy. Christmas Oh, Congratulations. Christmas Convoy. Yung, Kahit umikot kayo. Pabalik. Hindi ba, may pansit? yung coverage na walang napuntahan dahil... Sabi niyo, freedom to broadcast. May mga ganun-ganun pa kayo, eklay eh. No? Tapos
Hindi na kami makuha ng signal dahil umaandar yung barko. Tapos wala pala kayong signal. Meron pa kayong freedom to broadcast. We were Di free ba, to fail. may award. At least we were free to fail. Because if you never had the freedom to try, then you will never have the freedom to fail as well. Pero, Bok, yung bang CMMA, merong cash reward? Wala. Ay, Ay? Wala. Bibigyan ka lang ng bato. Hindi katulad ng Pulitzer. Oo. May cash reward. May cash Oo. reward. Kahit hindi man lang nadampian yung ating mga labi. No, cash reward ng Pulitzer. Bili mo na kaya ng kape, Manny. Bili mo ng kape, nagre-reklamo. okay. Wala daw siya. Di mo lang Hindi daw masarap yung kape niya. Hindi man lang nadampian no? Nung Pulitzer man lang. Oo nga. Wala na eh. Tapos paulit-ulit ang plugging. Wala. Hindi na inabot. At least kay Maria Reza, kahit papalo, may kaunting nadampian ako. Nagpakain ba si Maria Reza? Oo, nagpakain. Eh, yung money Sige, mo, Manny, may ano ka pa dyan. May opportunity ka pa dyan. Ano pwede pa tayo magbabanangs? Banangs? Merienda. Mag-grab tayo ng banangs. So tingin mo itong itong information center na ito iba ito. Iba ito doon sa Oo. mga dating mga information. Groundbreaking, Hindi lang to simpleng domain intelligence. Hindi. Talagang tunay na intelligence Tunay to. real time. Real time. May imagine ko na yung mga headlines sa mga newscast sa kuwang-kuwa sa CCTV ng US. Yan. Ang naputol na ikalawang Oo nga. daliri. Manny, may access ba dyan ng media? Nako. May access ba tayo dyan? Wala. Bad words. Kahit limited access. Baka, Wala. baka hindi si Bobby Tiglaw. Wala tayo access dyan. Oo. Baka yung aming pamintuan pwede, di ba? Actually, Hindi, limited access meaning may share sila siguro naman sa atin. Ano? bago nagpirmahan, nag-imbestiga muna yung US kung gaano ka tight yung security natin sa information. Oo. Patay tayo doon. Kasi baka may leak eh. Baka may Westcom Baka may nagbebenta sa China eh. Oo, yun. Baka may Westcom. Hindi kasi nangyayari yun sa US eh. Di ba? Oh, yung mga lang intelligence report ni-leak ng mga sundalo. Pero in particular, siyempre, ang interest natin parati will always be the video and the photographs, for example. Yes. What kind of access could they give to us? Of course, I'm sure it's going to be curated pero in the end, will images be given to the public? Ay, hindi. Hindi. Not likely. Oo. Hindi. Oh, sila lang. Or kaunti. Yung pwede. Pero Sila most lang. of that, hindi iko kanya. Oh, It's sila more lang. for decision making and For operation. operations, Oh. not for broadcast. Okay. Tsaka kunyari, may disaster. Diba? Tutulan. No, may disaster. Yun pala yun. Makikita nila gaano ka Ano ka extensive? extensive yung Oo. disaster. So they can respond immediately. So hindi lang sa West Philippines yan. Hindi Pwede lang sa West gamitin sa Philippines. ibang mga proyekto. Sa Okay. Tayo po humanitarian assistance and disaster relief. Yan. Yan. Tayo po nagtagumpay. Nagtapos ng ating programa na hindi natulog si Mr. Manuel Mocto. Muntik na. Muntik na. Okay. Maraming salamat for joining us today in Storycon. Aming pamintuan ang bossing ng Philippine Star. Tito Rol Llamas, ang bossing ng mga political pamalo. At si Manny Mongato, ang mahilig mamalo ng mga reporter. Join us again tomorrow at 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Lingao. We are One News. Bye-bye. 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 This is the Story Conference Group or the Storycon Group.